ng madre sa pangalang Binibining Clay. Bueno, he ay tumutukoy sa isang hombre. He is not dead. Hindi patay. Umanhin po. Corruption, di ba? O, yan pa lang. Panahon pa lang na yan. Grabe corrupt na yung mga gwardiya sibil. Ay, nako. Ayun na. Gumawa ka ng paraan upang kami magkita at magkausap muli. Batid niyong hindi ko kayo matitiis. Opo, makakaasa kayo. Maaari ko bang malaman kung bakit nais niyong magtungo doon at makausap siya? Padre, kilala ko ang babaeng ito. Nasaan siya? Huli nila ang babae dahil wala itong dalang sedula. Baka kilala ko. Anong kanyang pangalan? Labing-tatlong taon na ang lumilipas. Nasaan ka na, Binibini? Ako ba'y babalikan pa ba? Tuloy ang halimot mo na. Kang gagawa ng maling kilos. Pakita ang isito lang. Huwag kang aking kaibigan! Nawala lang ako saglit, kaibigan. Ngunit gumawa ka na naman ng gulo. Nakapasok na ba ako sa Elfie? Mukhang nandito na nga. Ang Monasterio de Santa Clara, ang sabi sa nobela, nandito raw si... Maria Clara! Huwag kang mawawala ng pag-asa! Katulad ng mga soap opera ang napapanood ko! Your leading man is coming back for you! Back? He is not dead, Maria Clara! He is alive and he is back! Kapitan Tiago, kailangan ko pong makausap si Maria Clara. Iligtas natin ang anak ninyo. Wala akong anak! Wala na! Isang babae po ang naghahanap kay Maria kanina, Padre. Katulad din po ng kaibigan ni Kapitan General, si Senyor Simon. Clay, donde estanas? Ay, ano ba yan? Kahit saan na lang, naaalala ko si Fidel. Here! Here! Oo, Maria. May vapor tabo na ngayon. Bumabiyahe ng Laguna papunta sa iba't iba pang... Tila yata nangangayayat ka. Kumpara sa huling beses kitang binisita. Nung isang buwan lamang yun, hindi ba? Maria, lo siento. Lo siento mucho. Hindi ba't hindi mo na kinakailangan matakot sa akin? Pagkat ilang taon na rin ang nakalipas at napatunayan ko na ako'y malubhang nagsisi sa aking momento de la locura o tentasyon del diablo. Maria, maniwala ka. Hindi ko nagagawing saktan ka. Porque yo te amo a ti de verdad. Huwag kayong magsalita ng mga bagay na hindi dapat marinig ng isang mukha, Fraile. Que tenga un poco de respeto por el Señor.
Lalo't narito ako upang magpakabanal at maglinis ng mga kasalanan nating lahat. Martina, magmenendal ka muna. Heto ang galyetas. Napakabuti niyo po, hermana. Salamat po. Salamat po. Martina, may nalalaman ka ba tungkol dun sa babae naghahanap sa akin kanina? Manggagalit po sa akin si Sor Teresa. Martina, sa loob ng maraming taon na magkasama tayo sa loob ng monasteryo, ay naging masama ba ang aking pakikitungo sa iyo? Hindi ho. Kayo, Madre, ang isa sa dahilan kung bakit nanatili ako hito't nagsisilbi. Tunay na napakabuti niyo sa akin at sa ibang mga nanang dito. Napakapatas ninyo. Pinalayas ko po ang binibini naghahanap sa inyo kanina. Pagkat nagagalit sa kanya si Sor Teresa, lalo't ang babae, nagwawala at nakakagambala na. At ano daw ang pangalan ng babaeng yun? Tinawag siya ng Madre sa pangalang Binibining Clay. Kung kaya na totoo nga. Totoo nga ang aking ang mga narapit kanina at hindi ko nilabang. Ang aking matalik na kaibigan ang sumisigaw sa labas ng monasteryo kanina. Salamat sa Diyos. Naiyak ako dun sa sinabi niyang matalik na kaibigan. Si Clay kasi talaga ang totoong matalik niyang kaibigan dito. Like, from the start pa lang nakilala niya si Clay, wala silang, walang ginawang mali o masama si Clay sa kanya. Ganun din naman siya. So, maraming beses na rin sila nalagay sa mahirap na sitwasyon, pero nagtutulungan sila. And hanggang ngayon, 13 years after, nakita na naman sila. Nagparamdam na naman si Clay. Hindi kalibutan ako. Makalipas sa maraming taon, naalala niya pa rin ako. Ngunit ano kaya ang ibig sabihin ng mga wika na tinuran niya kanina sa Ingles? Kung tutungaw ka lamang sana, ay kaligayahan ng may tuturing na makita kang muli.
Senyor, paumanhin po. Baka po iwan na kayo ng lulunaran ninyong bapor. Kailangan na po natin umalis. Fairness. Namiss ko to. Madre, perdóneme. Buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. ¿Qué necesitas de mí? May nais lamang kung sana ako'y tanong sa inyo. Hindi ho ba'y nakakaintindi kayo ng wikang Ingles? Yes, that's true. Sapagkat ang aking abuelo ay isang Ingles na nag-imigrar sa isang bayan sa Amerika na kung tawagin ay Nueva York. Gracias a Dios. Es usted. ¿Quién me podrá ayudar, madre? Es que tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir? He is not dead? He is not dead? Sí. Sí, madre. At yung he is back? Ano hong ibig sabihin ng madre? Bueno, he ay tumutukoy sa isang hombre. He is not dead. Hindi patay. No está muerto. He is back. Siya ay nagbalik. Nagbalik ang lalaki? Abuelto? Pero lo único que no entiendo, Maria, sino ba ang tinutukoy mong lalaking hindi patay at nagbalik? Ngunit kung totoo ang buhay si Jesus, papalikan niya ako. Hindi ko alam. Pero naniniwala ako. Babalik siya. Babalikan ka niya. Kailangan ko muna manatili sa kumbento. Baka doon ko na lamang siya hintayin. Marahil ay magitay ako sa wala. ¿Estás bien, Maria? Nagulat lamang ako sa inyo mga tinuran, madre. Maraming taon na ako na naghihintay sa wala. Akala ko katapusan ko na lamang ang aking inaasahang magbubuklod sa aming dalawa. Perdóname, hija. Ano ba ang sinasabi mo? Nada. Nada, madre. Bueno, te dejo por ahora. Shoutout sa madre na to, ang galing niyang mag-acting. Love it.
Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung sino ang nagregalo sa atin ng mga almas. Sa dami ng nakakaranas ng kalupitan ng mga dayuhan, asahan nating maraming magbibigay tulong sa atin. Kasama lamang natin si Crisostomo ay tiyak kung siya ang may pinakamalaking ambag ng gagawin. Nasaan man siya, di ako nakalimutan na niya tayo. Kaya mas mabuti pang isipin na patay na talaga siya. Nalinti ka na. May mga buwitri. Buenas tardes, mga Ginoo. Ano ang aming maipaglilingkod sa inyo? Kailangan naming tignan ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa lugar na to. May natagpo ang 2 patay na gwardiya sibil malapit dito kaninang umaga. At sa aming palagay, pinaslang sila ng mga tulisan. Senyor, para po sa inyo ito. Kami po ng aking kakabatang kapatid ay nagmamadali pagkat kailangan namin abutan ng aming inang may sakit. Kaya sa kasamaang palad ay naiwan namin ang aming sedula. Paumanhin po. Corruption, di ba? Oh, diyan pa lang. Panahon pa lang na yan. Grabe corrupt na yung mga gwardiya sibil. Ay nako. Ayun na. Panginoong Jesus, batid ko napaka-imposible. Ngunit sana nga po ay totoo ang si Crisostomo ang tinutukoy ni Clay na buhay pa. Sana nga mahal na po. Sana nga totoo silang dalawa. Kakayanin ko pa ho. Patuloy ko pa ho titiisin ang lahat kung ang kapalit naman ay kaligayahan at pag-asa na hatid ninyo. Hanapin mo siling yun at magpatulong kang isakay ang aking mga kagamitan sa bapor. Opo, senyor. Señor Simón. Señor Quiroga, ¿cómo está, señor? Ang mga kasangkapan ba natin ay nakuha na? Yung 2 lalaki. Yung isa, pusakal na sa Castilla, El Diablo. Pero siya, taga-usik. Yung isang lalaki na sangli, siya sinaliwanagan. Taga-usik at naliwanagan. Sila ba ang mga pinuno ng pag-aalsa? Si, senyor. Ito ang Revolutionarios. kakakilala nila ang isa kong trabahador at tinatanong sa akin kung sino ka. Siyempre, ako hindi sabi. Mainam, Quiroga.
walang dapat makaalam na ako ay sumusuporta. Bueno, maraming salamat sa lahat ng mga tulong mo. At kung may kailangan ka sa Kapitan General para sa iyong negosyo, tinitiyak kong makakamtan mo agad. Salamat, Senyor. Hindi ko kayo aabalahin pa. Hanggang sa muli nating pagkikita, amigo. Gagawin ko? Babalik pa ba ako sa monasteryo? Sigurado naman palalayasin din ako doon. Si Sir ang dapat kong makausap. Pero saan ko naman siya makikita? Sana naman masagot mo kung nasaan si Sir, alias Senyor Simon. Ang talino ni Clay kasi nagdala siya ng libro para malaman niya ang mga location ng mga tauhan sa certain na point or moment sa kwento. So, parang cheat code niya to. So, magaling. Kaya pala nagdala siya ng libro. Pangalawang basa na to ha. Sobra ka na. One. Okay. Sa mataas na kubyerta. Sa isang baportabo na sinasakyan ng mga patungong Laguna ay may dalawang kubyerta. Isa sa ibabaw at isa sa baba. Sa loob ng bilog na vapor ay naroon ang mga makapangyarihan at mayayamang pasahero. Yung chapter na ba to? Chapter 1 pa lang ba to? Though, nasa Baportabo na sila. Puntang Laguna, sa San Diego. Nasa San Diego pa kaya si Fidel? Basta. Kailangan makita ko sila. Dahil syempre, kaming tatlo ang magsisave kay Maria Clara. Tama. Para? Pwede pa sakay? Saan po ba kayo binibini? Malapit lang. Sa Laguna. Laguna? Naku po. Senyora. Napakalayo ho nun. Ngunit mapalad ka. Mapalad ka sapagkat doon din ako patungo. Yun lamang. Kailangan nyo magtiis. May sakay din po kasi ang mga pagkain. Walang problema, kuya. Tara na sa Laguna. Salamat. Salamat. Yeah. Okay. Ano po? Hi,
kustodyo. Hindi ko alam kung nasaan ang aking esposo at hindi ko alam kung ano nangyari at bigla na lang siyang nawala. Kaya heto ako. Bumabiyahing mag-isa pagkat gusto kong tumungo ng Laguna para siya'y hanapin. Parete que tarda un poco nuestro viaje. Pagkat marami raw bangka at mga salambaw ang nakakasalubong ng ating vapor. Ang mga Indio na yan ang nagpapabagal sa ating paglalakbay, lalo na ang pag-udlad ng Las Filipinas. Hindi ang mga Indio. Ang ilog ang ating problema. La solución a la que están discutiendo es muy fácil. La lógica es necesaria para resolver el problema. ¿Quién es el señor? Que se metió en nuestra conversación. Por fin. Estoy encantado de conocerle. Señor Simón. El Cardinal Moreno, la eminencia negra. Usted es el famoso hierro que es el amigo cercano del Capitán General. Eso es cierto, padre. Estoy encantado de conocerles a todos ustedes. Especialmente al fraile que, según dicen, es el más santo de todos los frailes en todas las islas Filipinas. Pabor po, Hermana Maria. Si Martina. Isang malaking kahilingan at tatanawin kong isang malaking utang na loob kung ako ay yung pagbibigyan. Sige po. Ano po yun? Ipakikiusap ko sana sa'yo na kung sakali bumalik dito sa monasteryo sa Binibining Clay, gumawa ka ng paraan upang kami magkita at magkausap muli. Ngunit, Hermana, tiyak na paparusahan ako ng mga praile kapag nalaman nila na lumabag ako sa... Martina, por favor. Te ruego, te suplico. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Batid niyong hindi ko kayo matitiis. Opo. Makakaasa kayo. Tunay nga, napakapalad ko pa rin. May mga kaibigan naman kagaya ninyo. Muchas gracias, Martina. Magbalik po tayo sa mungkahing ibig niyong iparating kanina, Senyor Simon. Si masuusay ang nabigasyon ng bayang ito kung maghuhukay sa bunganga ng ilog papuntang Kamaynilaan. At ang mahuhukay na lupa ay latamak sa ilog at kapag wala na ito, ay mas madadali na ang paglalakbay. Es una idea maravillosa. Ngunit malaking halaga ang gugugulin. Sino ang magbabayad at paano natin babayaran ang mga trabahadores? Hindi natin babayaran ang mga Indio, lalo na't kung ang magtatrabaho ay mga bilanggo. At mas mainam din kung ipapatupad ng gobyerno ang polo y servicio sa mga lalaking may edad na 16 hanggang 60. Obligasyon ng mga Indio na ito na makipagtulungan sa gobyerno para mapaganda ang bayang ito. Kaya't hindi na sila kailangang bayaran. At sino mang tututol sa polo y servisyo ay nararapat lang na parusahan.
Marahas, batid ko. Ngunit ang ganansya sa pamamagitan ng polo'y serbisyo ay agarang pagunlad ng bayang ito. Miss disculpa, senyor. Ngunit siguradong mag-aalsa ang mga Indio. Lalo't wala silang utang na loob sa bayan ng Espanya. Nagsialsa silang lahat. Hoy! Saan ang punta nyo? Ha? At hanggang ngayon, sa lahat ng bayan, Naliwanagan! Taga-Uchig, tayo na! nakikipaglaban pa rin sila sa bayan ng Espanya. Mga Indiyong sinvergüenza. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan kailanman ang mga Indio. Nunca confiar. Traidores. Kailanman na hindi nila matatalo ang Espanya. Kaya hindi rin dapat matakot sa kanilang mga walang kwenta na pag-aalsa. Bueno, may iwan ko muna kayo. At ako'y nagagalak na nakausap ko kayo kahit na saglit. Que señor tan impresionante. Dios. Espere, Senyor Simon? Yes, Padre? Naalala ko lamang, may nakapagsabi sa akin na kayo raw ay dumalaw sa isang monasteryo upang kausapin ang isang monha. Bilang gwardiyan ni Maria Clara at tagapangalaga ng monasteryo na iyon, maaari ko bang malaman kung bakit nais niyong magtungo doon at makausap siya? Binibini, pasensya na po at kung kinakailangan pa natin may pagpalitan ng kalesa at dinahan nating bayan. Wala pong kaso yun. Pero matanong ko lang, bakit kailangan niyong makipagpalit dun sa isang kutsero? Pampalit ko sa kalaban. Saan? Wala po. Manong, uso pa rin ba mga tulisanes sa panahon ngayon? Tulisanes? Opo naman. At dumadami pa po sila. Ngunit binibini, hindi naman po talaga sila mga tulisan. Yun lamang po ang tawag sa kanila ng mga Kastila upang katakutan natin sila. Ngunit ang totoo, hangad nilang palayain ang bayan mula sa mga mananakop. Mga revolusyonaryo, yun yung mga naririnig kong tawag. Nakakuha mo, Manong. Sa totoo lang, pero huwag mo ko isusumbong because I will deny it. Pero nagkaroon ako ng mga kaibigan na tulisanes. Hindi ko nang nais bumalik pa sa dati kong buhay, Binibini. Samahan mo ko. Pagkasama natin ipagpatuloy ang sinimulan ni Crisostomo Telias. Kamusta na kaya yun? Tinutuon niya kaya yung mga sinabi niya? Binibini. Buenas tardes. Patingin ng inyong mga sedula. Sandali lamang po. Binibini, patingin ng inyong sedula. Sandali lang po Dapat pala kumuha muna ako sa City Hall bago ko bumalik dito. Ay, naku, mga senyor. Pasensya na ho nakalimutan ko kasi yung akin sa bahay Pero ito ayan, pwede na yan. Ayan. Hindi maaaring hindi mo dala ang iyong sedula. Batid ang lahat ng pwedeng mangyari sa iyo. Bakit? Ano po ba mangyayari sa akin? Bumaba ka dyan, sumama ka sa amin. Saan ako dadalhin? Kailangan maipresenta ang iyong sidula, kundi maaring makulong ka. Makulong?
Mga senyor, patawarin niyo na po ako. Hayaan niyo po sa susunod, hindi ko na po kakalimutan ang sedula ko. Hindi pa pwede. Kailangan madala ka sa kwartel. Sige na, baba ka na. Ay, sandali lang po. Tara. Saan tayo pupunta? Doon tayo. Doon tayo sa kwartel. Ay, Tumama ko sa amin. Sama. Ay. Sige na. Kayang baguhin ang nakalipas. Taga Laguna rin, hindi na. Si, taga San Diego ho, senyor. Doon po ako'y sinilang. At nung musmus pa ho lamang ako ay naglingkod po ako bilang sakristan sa aming parokya. May nahuli kaming babae. La conoce, padre? Kilala ko ang babaeng ito. Nasaan siya? Huli nila ang babae dahil wala itong dalang sedula. Baka kilala ko. Anong kanyang pangalan? Grabe. Grabe ang maganap. Oh my gosh. Sana magkita na talaga sila, si Clyde, si Fidel, si Simon at si Maria Clara. Pero feeling ko malapit na, guys. So kapit lang tayo, kapit lang. Malapit na silang magkita talaga. And maraming salamat sa mga writers once again. Sobrang excite lalo ang kwento na ginawa nyo. Yung mga twists, yung mga improvisations nyo sa kwento, gustong-gusto naming lahat. And patuloy lang po tayo. Let's go support tayo dito sa teleserye na to na sobrang nakakaaliw, nakakaiyak minsan, nakakatuwa, and nakaka-excite ngayon. So ayan, maraming salamat sa lahat ng nanonood, especially sa mga kababayan natin na OFWs. Shoutout sa mga taga-Riyadh, pinaalala ko, taga-Moscow ba yun? Meron pa ulit nagpapa-shoutout sa New York, California, Australia, of course, and sa Qatar. Yes, mga taga-Qatar dyan, hello sa inyo po. Yung taga-California, nakalimutan ko yung lugar mismo. Pero anyway, in general na lang, lahat ng mga taga-California, taga-US, hi sa inyong lahat. Maraming salamat for watching. And yeah, there you go. That was my reaction. Tomorrow is another episode, episode 88. And abangan natin ng mga magaganap pa dito. Again, maraming salamat and hope to see all you guys tomorrow for another reaction for Maria Clara at Ibarra. Bye!